Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay nasa ikatatlong araw na tayo sa ating simbang gabi. Ang ating pong paring tigapagdiwang ay si Reverend Father Dan Cancino. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, alalahanin natin ang ating mga nagawang pagkakasala at hindi nating pagmamahal, at tayo ay dumulog ng awa sa ating amang mapagmahal. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nang napin mo ang aming kahilingan, inahulog ko sa kanan. Maawa ka sa amin. Salamat ang Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angka ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito.
Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siyang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan namin. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father. Tayo ngayon ay nasa ikatlong gabi ng ating nobenaryo, paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. No? Sino dito ang nakatatlo na, tatlong gabi na? Oy, o dami ah. Very good. Sino yung ngayon lang dumating? Amin din. No? Okay lang yon, okay lang. No? Alam nyo, kung tatanungin ko kayo, meron na ba kayong plano na kakainin para sa Christmas? Meron na. Nako, meron na. Siguro kayo ay merong lechon. Tama. Lechong manok. Manok, no? Siguro kayo ay may salad, may stapegi, spaghetti, meron kayong asado, kanin, walang katapusang adobo, at tubig. Yan. Okay, at tubig pa uli. Okay. Yun ang plano mo. Paano? Pag nasira ang plano, ano ang mararamdaman mo? O di kaya, ang iyong kalendaryo ng buong taon o araw ay meron na. Pero ang nangyari, nabago ang plano mo. Anong mararamdaman mo? Marami sa atin siguro ganito mararamdaman. Magagalit ka, ma-frustrate ka, di ba? Ano ba yan? Nadiskarila naman ang plano ko. O yung plano natin para sa Christmas, mababago yan. Maraming magtatampo, maraming hihiwalay, hindi darating, ganyan. Okay? Ganyan ang mararamdaman natin pag nawala ang plano. E ang tanong ko ganito, paano pag ang plano mo ay dinistorbo ng Diyos? Ang Diyos
ang nagdistorbo ng plano mo, ano ang gagawin mo? Tatlong bagay ang gusto kong ibahagi galing sa ating babasahin. Una, posibilidad. Posibilidad. Ang sinasabi ng Panginoon ay, surprise, babaguhin ko ang plano mo dahil maraming posibilidad na pwedeng mangyari. Biro mo, dalaga, si Maria, hindi ginalaw ni Jose. Planado na eh. Magpapakasal na. Okay na siguro, merong ninang at ninong, galing dyan sa parola. Nakadami yung damit siguro nila, okay na rin. Binago ng Diyos ang plano. Buntis ang dalaga. Siguro si Jose, hindi niya ginalaw. Nagtitimpi. Ang ganda-ganda eh. Plano din yon pagkatapos na ng kasal. Pero nadiskarel. Buntis ang dalaga. Pero isang posibilidad, dahil walang imposible sa Panginoon. Ang dalaga naglihi at nabuntis. Tayo, may mga ugali tayong, ganito na yung buhay natin. Ganito na ang buhay natin dito sa Kainta. Pag mahirap tayo, mahirap ka na. Di ka naaangat. Imposible. Yang taong yan, di na yan magbabago. Imposible. Taga mo sa bato. Pero tatandaan, walang imposible sa Diyos. Binago ang plano. Ako, lagi po ako nare-report sa principal's office nung high school. Magpapari, hindi nila akalain. Kaya ako nung naging pari, andun yung aking principal, ang sabi niya, may Diyos, naging pari ka. Yung kapitbahay mo na chismosa, ngayon, lektor na at commentator sa simbahan. Imposible? Hindi. Posible. Yung kumpare na manginginom, ayun, nakaputi, mamaya-maya magbibigay ng katawan ni Kristo. Nagbago. Nasira yung plano. Naging lay minister. Naglingkod sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. May posibilidad na ngayon ay tayo ay aba, tayo ay mahirap. Mga kabataan, aral lang. Tiyaga. May posible. May angat mo ang iyong pamilya, maabot mo ang mga bituin sa langit, at ikaw ay magkaroon ng komportableng buhay. Hawak lang sa grasya ng Panginoon. Posibilidad. Ikalawa, providence. Providence. Pagpapalang binibigay ng Panginoon. Totoo yan. May mga bagay sa ating buhay na akala mo hindi mo makakayanan, pero yung Panginoon, magbibigay yan ng providence at pagpapala. Akala mo hindi darating, pero magbibigay yan. Tingnan mo si Jose, simpleng karpintero. Simple lang yan, galing Nazaret. Pero isang taong punong-puno ng tapang, para gawin ang misyon ng Diyos. Magtataka ka, saan galing kay Jose yung lakas na yan? Saan galing kay Jose yung tinanggap niyang misyon para maging ama ni Jesus sa lupa at para maging asawa ni Maria?
Galing ba sa Kanya? Hindi. Ito ay isang providence. Ito ay isang pagpapala. Surprise uli, di ba? Tayo, mga nanay at tatay, hindi ba surprise? Yung araw-araw na trabaho ka, sige lang, tiyaga ka lang. Sige lang, magbigay ka sa pamilya. Hindi mo mamalay-malayan, tapos na pala ang iyong anak. At ang anak, gagraduate, cum laude pa. Pagpapala, providence ng ating Panginoon. Iba yung lakas. Yung iba ho dito siguro, may katandaan na. Masakit na ang katawan. Pero, naglilingkod pa rin. Magtataka ka, saan ba galing itong lakas kong ito? Saan galing itong biyayang ito? Aba, hindi na to galing sa akin. Galing na ito sa ating Panginoon. Ang kailangan, sundan si Jose sa ating ebanghelyo. Si Jose, hindi niya alam kung anong mangyayari. Di ba? Kahanga-hanga. Natutulog si Jose. Eto na naman yung anghel, katulad ni Maria. Di ba si Maria, may ginagawa doon sa bahay nila, biglang dumating ang anghel. Di ba? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Yun ang unang bungad eh. Etong si Jose, natutulog. Eto na naman yung anghel. Huwag kang matakot, Jose. Tanggapin mo si Maria. Parehong annunciation ang nangyari. Pag-announce kay Maria, sinagot ni Maria, ako ang alipin ng Panginoon. Mga salita na binulalas ni Maria. Si Jose, hindi nagsalita, pero si Jose, nag-oo. At ang kanyang oo ay ang kanyang mga gawa na tinanggap si Maria at tinanggap si Jesus. Providence. Kaya ba ni Jose yun? Di niya alam. Di niya maintindihan. Pero pag tinanggap mo ang misyon ng Panginoon, surprise, magkakaroon ka ng iba yung lakas. Pag yan ay misyon ng Diyos, mamamangha, masa-surprise ka. Lord, paano ko nakayanan yon? Nakagraduate ako. Lord, paano ko nakayanan yon? Napaaral ko yung mga anak ko. Lord, paano ko nakayanan yon? 5 taon na ako may cancer, pero buhay pa rin. Providence. Pagpapala. Surprise? At yung pangatlo, paradox. Father, ano yung paradox? Parang ganito, yung makakakita ka ng liwanag sa gitna ng dilim. Merong iba yung lakas sa ating kahinaan. Si Jesus, lahat makapangyarihan, pero siya'y ipinanganak na mahina. Yun ang paradox. Parang kabaligtaran na nasa buhay natin iyon. At merong sorpresa sa paradox. Tingnan mo ang buhay ni Jose at ni Maria. Paradox. Simpleng mga tao, ordinaryong mga tao, pero ang tawag, extraordinary. Ang tawag ay kasaysayan ng sanlibutan. Ordinaryo, extraordinaryo.
Paradox. Ang Diyos, na totoong Diyos, ay bumaba, pinakita ang totoong tao. Di ba? Paradox. Ang kababaang loob, iniangat. Mababa, pero iniangat. Paradox. Hindi ba ho surprise? Yung bang sasabihin nyo, mahina ako nun pero pinalakas ako ng Panginoon. Hindi ko maintindihan, pero ginabayan ako ng Panginoon. Wala akong gana nun pero nagawa ko dahil sa Panginoon. Ang kailangan galing kay Jose, tiwala. Magtiwala sa Diyos. Di naman niya naiintindihan Di niya naiintindihan, pero sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya naiintindihan, kunin mo si Maria at Jose. Anghel ang dumating. Nung napanganak si Jesus, sabi nung anghel, ilipat mo si Maria at Jesus sa Ehipto. Sumunod na naman. Nung sila'y nasa Ehipto, meron na naman, bumalik na kayo sa Nazaret. Sumunod na naman. Paradox. Sorpresa ng Panginoon. Ang kailangan, tiwala. Pagiging matuwid. At ang relasyon sa Panginoon ay masundan. Mga kapatid, sinurpresa po tayo ng Panginoon. Hindi lang si Jose ang sinurpresa, pero lahat po tayo. Ang ating tugon, tulad ni Jose, manatiling matuwid at manatiling may tiwala sa Diyos. Hindi natin naintindihan, pero kapit sa grasya ng Panginoon. Bakit? May possibility, may providence, at may paradox. Buhay natin yon. Pero ang Diyos, dumarating sa buhay natin, dala-dala ang grasya magpa sa walang hanggan. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na aming Santo Papa, kay Ruperto na aming Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian
at kaningningan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, digin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kami magkaisa bilang isang anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Tulungan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin. Sapagkat siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Pope Leo, ni Bishop Roberto at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling at utos ng ating Panginoon Diyos, muli nating awitin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Tayo rin. magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Nanag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa aming Narito si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misa ngayon sa pamumuno po ng Knights of Columbus at Vocation Ministry. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng tumangkilik sa pamaskong handog sa pag-aalay ngayong gabi ng
Baladoja and Magallanes family, Penny Eugenio and family, Valencia family, Angelita Manais, Cora Roque, Alicia Gongora and family, Knights of Columbus, Maria Celine Ingalia, Cesar Pinto and family, Ariana Chua, Yula Aquino and family, Joseph Hadulco, Tess Siscar, Pina and Arnold Serna and family, Ancheta family, Maria Lira Cruz, Rosie Liar Corsillo Choir, Anonymous, Manlapas Dental Clinic, Che and Ben Logon and family, Pasita Di Malanta, Maria P. Vergara, Ralph Caristan, Paulo Javier and Rose Omania, Fernando Macahis and family, Susan San Diego and family, Balutan family, Pusing family, Michael and Joan Crespo and family, Baldo family, Pantaleon and Miranda family, Torres family, Ventura family, Eli Dominic Nolasco La Paz, Eliaha Posadas and family, Mecomo family, Anonymous Cabrera family, Cruz family. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ilim, ikaw ang tala, sumisilang. Nananahimik sa sila, sa buhay. Sa unos, ikaw ang tanggulan. Pahinga kang walang Maraming salamat sa mga nagsilingkod ngayong gabing ito, sa ating mga lay ministers, lector commentator, mother butler, greeters collectors, ang ating COA, ang ating SOCOM. Maraming salamat ang ating choir. Palakpakan po natin silang lahat. Thank you. Ito yung aking una't huling misa ko dito sa Our Lady of Light bago darating ang Pasko. Kaya gusto ko kayong batiin, Merry Christmas and a Happy New Year po. Merry Christmas din, Father. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.